Hi everyone. Again, I'm Miss Marian Bilobonete, and they used to call me Coach Yan Yan. So for today's video, I'm going to give you the most commonly or frequently asked questions. Ano ba talaga ginagawa ng isang freelance bookkeeper? But for today, actually way back 2021 when I started freelancing, wala naman ChatGPT, di ba? Hindi mo rin alam, ako rin hindi ko alam kung paano maging freelance bookkeeper and paano ako makakapag-serve ng clients sa US or sa bahay lang. But eventually, through the years, I found out posible pala siya. That's why lumalaki yung market on working from home and some of non-accountant nagta-transition sa pagiging bookkeeper kasi gusto nilang makapasok sa profession na to and nakikita nila sobrang dami ng opportunities. But if you're a newbie and you're wondering ano ba talaga task ng isang freelance bookkeeper, yung day-to-day tasks, of course, ako personally, I suggest, kasi meron tayong tinatawag na professional or journey, di ba? Nung nag-work tayo sa corporate. So, it so happened that I started from accounting assistant to become a manager. So, nadaanan ko lahat ng phases. Nakapag-report tayo ng financial statement sa mga dati nating boss sa corporate. But if you don't have that kind of experience na nagre-report sa boss, sasabihin ko na sa inyo mas maaga, if you will transition into freelancing, kailangan yung marunong or matuto kayo humarap din sa CEO, sa mga bosses kasi mostly kapag freelancer ka, direct ka sa boss. May mga ilan-ilan, may mga manager ka din, pero most likely you will encounter talaga direct client. So, syempre, kaya kayo natatakot kasi hindi nyo alam paano, ano sasabihin, ano ba talaga yung gagawin. That's why we have a community that can help you and guide you. Ano ba yung mga dapat gagawin ng isang freelance bookkeeper? So, clear ba yon? So, normal yung kinakabahan paano mag-start. Pero if you really set your goals and if you're really sure on transitioning to become a freelance bookkeeper, now pa lang i-ready mo na yung sarili mo na wala ka ibang gagawin kundi mag-unlearn to learn. Buksan mo ang isip mong matuto, makinig, makihalubilo, makimasid sa community, magtanong para matuto. Kasi if you will not open those kind of uh, uh, resources inside, initiative, and imagination, resourcefulness sa'yo, you will not strive on this industry. So, normal na matakot, pero yung takot na yon, use it to fuel you to strive on this industry. So again, going back, yung mga tanong nyo, Miss Yan, ano ba talaga ginagawa ng bookkeeper? Kasi natatakot ako, hindi ako marunong. Although galing tong sagot kay ChatGPT, of course, but basically, bibigyan ko lang ulit kayo ng overview. Ano ba yung tinuturo ni Miss Yan Yan? So again, doing this for 4 years already, I have this kind of blueprint or roadmap na ginagamit para ma-sure na masusustain itong industry na to. So, dapat solid yung foundation, yung branding nyo, alam nyo sa freelancer, yung niche nyo soon. Pero pag newbie pa, hindi pa masyado advisable mag-niche. Dapat anything goes muna tayo. Of course, some tools, processes, and strategies. How to sign clients, yung mga how to attract clients and close deals. Yan, closing skills na tinuturo ko sa loob. Paano mo may make sure lahat na makakausap mo, most likely mako-close mo. I'm teaching that. And of course, yung mga cheat sheet or guide, meron akong madami akong ganyan. Inipon ko talaga lahat ng mga reference, mga monthly bookkeeping, even mga format ng cash flow, projection, meron tayo niyan. Most probably ako meron ako marami akong cheat sheet sa e-commerce kasi yun yung nagiging niche ko ngayon. And of course, not only that, if you're a newbie and you're inside the community, matututo na kayo susunod mag-scale up. Magkakaroon na kayo ng idea paano magkaroon ng agency, paano ba maging accounting firm. Okay? So, going back again dun sa tanong nyo, ano ba yung ginagawa ng isang bookkeeper? So, si ChatGPT lang naman ang sagot. I hope some of you maximizing ChatGPT. So, dati nga wala, Google lang. Paano nga ba maging bookkeeper? So, normally, ang bookkeeper is recording transaction on a day-to-day basis. Again, the recording of transactions comes to the solid foundation of basic bookkeeping or accounting 101. Ano yun, Miss Yan? Paki-elaborate pa. So, basic when it comes to debit and credit,
di ba? Alam mo yung profit and loss, balance sheet, trial balance, di ba? Kung saan kada transaction na ini-enter mo, for example, nasa AP ka o AR ka, saan siya napupunta? So, dapat naiintindihan mo yung concept na yun. Hindi lang encode ka ng encode. In-encode ko, bahala na kung saan pupunta yung account. So, dapat solid yung understanding mo doon. Kasi most of the business owners naman hindi rin naiintindihan yun. Kaya nga sila may bookkeeper and accountant. Iba naman yung kaya nilang gawin. So, take the chance, the opportunity that that you have an expertise to become a freelance bookkeeper or freelance accountant CPA. Okay? And then, you just make sure na accurate yung pinapasok mo. For example, expenses. So, makita ka expenses sa QuickBooks, sa bank feeds, na tawag bank feeds. Kung di pa, nyo pa alam yung bank feeds, yung bank, nakasync siya sa QBO, sinisync yung mga transaction. All you have to do is categorize. Categorize means you have to identify what kind of transaction yung lumabas sa QuickBooks. Example, gasoline, meal subscription, which is normally pag naka-encounter kay US client, paulit-ulit lang naman yung expenses, salaries, mga professional fees, some services, some repairs, meron, mga insurances, medical insurances. So, yan muna. So, yun yung mga common or recurring expenses. So, dapat alam mo siya categorize. And, bigyan ko lang ulit kayo ng overview. The categorization or recording of transaction is based on the industry. So pag newbie ko pala kayo, advice ko muna, mag-apply kayo dun sa industries na kung ano yung current industries nyo na nasa corporate. For example, ako, manufacturing. So ang gagawin ko kung newbie ako, hanap ako ng manufacturing industries or e-commerce kasi pareho lang naman siya ng attack when it comes to pagre-record. So in my case, manufacturing, may cost of goods sold, may inventory yon. So, and then e-commerce, same lang din. Para medyo nakaka-relate. So, meron iba kasi nalilito. Gusto mag-transition pero gusto agad mag-niche down sa ganito. May nagtanong sa akin, pwede ba ako sa Australia, sa e-com, sa real estate? Pero para hindi kayo mahirapan, I advise, hindi kayo mag-start kung anong industry yung malapit sa current corporate account nyo, corporate industry. Tama ba? Para yung mga transaction, medyo familiar na kayo. And if pag in-interview kayo ni client, medyo familiar kayo sa mga words and alam nyo yung process. Okay? And of course, day-to-day, meron namang bank reconciliation. Actually, normally naman ang bank reconciliation ginagawa ng monthly. Pero pwede rin namang weekly kung meron kayong access sa bank statement para nababantayan talaga day-to-day yung transaction. So, yan, day-to-day task, daily task, recording transaction, bank recon. So, yung dalawang ito, if you will really transition into freelance bookkeeper, i-master nyo yung bank recon and categorization, yung mga day-to-day transactions, salesman siya or expenses, i-master nyo yun. Pero, mastery, of course, comes to basic muna. Accounting 101. Aralin, mag-enroll sa courses, kung kailangan, magtanong. Pero, nangyayari yan kapag inaaral nyo non-stop learning talaga and understanding. Okay? Monthly tasks, sometimes, ayan, pinapareview yung mga AR, tsaka AP, bareho yan. Kung may mga unpaid bills, may mga sisingilin. So, for sure naman, some of you are working as an accounts payable, receivable. So, kung nagagawa nyo na yan, meaning kaya nyo maging freelance bookkeeper. Medyo specific task lang ito. Ako dati kasi most ng ano ko, experience ko nasa payable. So, nahasa ako dun sa pag-enter ng mga bills, expenses, kung saan napupunta. Kung natutunan ko paano yung isang entry mapupunta sa income statement or sa balance sheet account siya. Diba? Nominal or real account. Ayan. So, of course, later on, pag freelance bookkeeper ka, wala kang choice kundi dapat matutunan mo yung pag-generate ng reports or basahin ang financial report. Sa QuickBooks, kapag nagkaroon kayo ng access, pag existing na yung books, dapat tingnan nyo agad yung reports. Mag-run agad kayo ng report ng balance sheet, saka profit and loss and cash flow. Okay? Tapos doon nyo na makikita and then masasanay na kayong mag-present ng financial statement. Although naaaral to, medyo it takes time to learn this. Pero again, if you're a freelance bookkeeper, one-man army kayo doon. So kayo lahat gagawa nito. So,
And some may mga ad hoc na task considering yung ito payroll. Although pag sa US kasi may mga payroll software like ADP tsaka Gusto. Ako may access ako sa isang client ko sa Gusto pero ang dali lang pala niya, ira-run lang siya tapos magkakaroon na siya ng entry. Same with ADP. Isang ano rin to isang specialty rin yung payroll pero sometimes hindi naman nire-required kasi mostly mga contractor naman. Okay, meron ding task. Of course, lahat naman tax preparation pero huwag kayong matakot kapag may nakita kayo sa job post na kailangan marunong sa tax kasi wala namang agad-agad marunong sa tax. That's why in the community, again, inuulit ko, may mga continuous learning tayo doon, paid courses, may mga free webinar din, yung mga basic lang, parang kayo overview. Bakit kailangan yung maging tax preparer expert or tax expert sa iba't ibang country? Kasi sometimes, kumbaga sa ladder of career nyo, bookkeeper, di ba? Or accounting assistant, accounting manager, gusto niyo maging tax preparer soon, yun, pwede nyo gawing ladder ng career niyo yun. Magsiset kayo ng goals. Ano ba talaga gusto niyo? Kasi syempre pag tax preparer, mas malaki sahod. Let's face it, mas malaki talaga. And then of course, sometimes there's some minimal task na kailangan sa inyo pag setup ng system. Ayan, organize some transaction, siguro mga files, yan, ensure security and confidentiality. Yan. And of course, pag talagang gusto nyo maging valuable sa client, you know how to really give some advice on cost efficient, cost saving, especially sa taxes. Yan. Tsaka yung mga possible risk, tawag doon risk management. So, dapat dumating kayo sa point na magiging CFO na kayo, advisory na kayo ni client. Client, this is, nakita ko to medyo mataas yung expenses mo, ikat natin to, bawasan natin subscription pa ulit-ulit, same lang naman yung purpose. So dapat habang tumatagal, nagle-level up kayo to the point na you're confident na mag-share ng mga insights sa client. So, ayan. So, okay ba? Ito yung mga notes, especially na mga ginagawa lang ng mga bookkeeper. So, nilagay ko lang dito na iba. Alam na ChatGPT yan. Tanungin niyo lang si ChatGPT kung ano yung ginagawa. So, kung really talagang serious kayo ulit, unti-unti nyo itong aralin. Hindi naman sabay-sabay. Unti-unti lang. And of course, ayan, yung mga software na commonly used, itong dalawa lang naman ulit. Madalas yan. Ito, soon pa lang, Soho, medyo nagbo-boom na yan. May nakikita na ako. Tsaka Udo. And of course, yung mga basic spreadsheet, Microsoft. Collaboration yan. Dapat marunong kayo sa Slack. Communication channel yan. Zoom, Microsoft Teams, Skype. And then some document management, dapat alam niyo yung Google Drive ha. Tsaka Dropbox. So, if I were you, gawa na kayong Dropbox account. Same lang naman sa Google Drive. Basta anong ginagamit niyo pang Dropbox, Evernote, ayan. And of course, pag seryoso na ulit kayo, gawa na kayo ng account sa PayPal. Actually, hindi Stripe eh. Actually, PayPal, mahal. Wise or Payoneer. Yan. So, check nyo lang yon. Wise account. Madali lang mag-setup. Then, seconds lang matatanggap nyo na yung money in case may client kayo. And of course, learn some tax software. Tinuturo rin yan sa loob. May mga uh, tax courses tayo inside. So, ayan, makitanong lang kayo sa akin kung ano-ano yung mga yan. May mga TurboTax, TaxSlayer, H&R Block. Meron ding Pro Series, Pro Connect, Lacert, ano pa ba? UltraTax. Ayan. Of course, etong mga skills na to, soft skills, but communication ang pinaka-importante sa lahat. Kapag yun nga, kasi mag-explain ka kay client, so dapat maliwanag yung communication mo kay client. Again, doesn't necessarily mean you have to be fluent in English. All you have to do is effective communication, meaning proactive kang magsabi, mag-ask, makikulab sa mga ka-teammate mo. Ayan. Keen into details, of course, time management kasi mga time zone, tsaka strict deadlines, and problem solving. Yan. So, ito na nga. Maraming challenges yung pagiging freelance bookkeeper. That's why inside the community, ako, tinuturo ko doon sa phase 4 on how to sustain or getting clients consistently. Kasi ito yung masasabi kong doon sa phases na tinuturo ko. Ang favorite ko, phase 2, how to win interview, and phase 4 is which is marketing, networking, and finding clients. Okay? And of course, handling multiple clients, pero dapat work-life balance pa rin tayo.
Okay, staying updated. Of course, that's why we have free webinars sa community. By the way, we have free webinar every Saturday next week until February. Puno na tayo, 7 p.m. So, check nyo lang sa event section ng community. Okay? So, what's the benefits of freelance bookkeeping? Ayan nga, flexible. Matututo ka, lalo ka mag-grow kasi iba't ibang task na pinapagawa sa'yo. Matututo ka, hindi ka lang kagaya sa corporate na ito lang araw-araw ginagawa mo. Makakaramdam ka ng na stagnant ka na sa career kasi hindi ka natututo. So sa pagiging freelance bookkeeper nako, overloaded ka sa information. Iba't iba yung natututunan mo. Okay? Ayan. So, ayan. Yan lang naman yung mga benefits. Although dito sa flexible schedule, hindi ko to mapapangako kasi if you, depende kasi sa goal nyo, di ba? Kung gusto niyo lang talaga magkatrabaho, sometimes you will take client na panggabi, di ba? EST, MST, CST, PST. Pero, may pang-umaga rin naman, EU. Pero, soon, matututunan nyo, pumili ng right client na flexible. Possible yon. So, ako personally, ang pinipili kong client, most likely, yung UK time or flexi para I can do other things sa umaga and then doon ako dun sa hapon, pahapon, mid-shift hanggang gabi, yun yung pipiliin ko. Hindi na rin ako pwede sa panggabi. Although na-try ko na yun before, hindi ko talaga kakaya ST. So, that's why you have to learn aral, non-stop aral, para you can negotiate your time to the client. Okay, sounds good. So, this is the thing that kailangan yung matutunan o yung mga frequently asked question nyo, paano ba yung ginagawa ng isang freelance bookkeeper. So, comment lang kayo or message me if you have more questions, ano pa yung gusto nyo matutunan sa akin. But basically, nasabi ko na sa mga previous video na naka-record. Okay, thank you so much.